So hello mga kulichap, ito na naman po tayo, no? Ayan, sa magandang araw na naman po at ito naman po i-discuss ko sa araw na ito ang aming Astron TGR 510 na gas range. Alright, so nabanggit ko nga po dun sa ating vlog, dun sa ating hood range na bumili nga po tayo para dun sa para aesthetic naman yung ating kitchen dun sa nire-renovate nating bahay. Tagal ko na pong gustong i-vlog tong TGR 510 na to. Hindi lang po ako nagkaroon ng pagkakataon at medyo na busy nga po sa mga nakaraang araw. And then yun nga po nilipat namin dito. Medyo matagal-tagal kami nagbuhat-buhat ng mga gamit. And kung mapapansin nyo, yan yung mga gamit namin nakakalat. No? Hindi na namin inayos kasi dilipat din naman namin pagkatapos ng bahay. So, ang kontrata noon mga 2 months, kaya hindi na namin masyadong pinaganda tong bahay na nilipatan namin. So, shoutout nga pala kay Ate Alice na nagpaupa sa amin. Maraming salamat dahil kahit hindi pa tapos yung bahay, nagsabi kami nalilipat, pumayag naman agad siya. Alright, so ito nga po yung ating i-picture for today, ang TGR 510 na Astron gas range. So, actually ito guys, napilitan lang kaming batakin to dun sa isang nakahiram sa amin at hindi pa makabayad. Sakto kasi sira yung aming gas stove. Wala kami papaglutuan kundi nagtsatsaga kami dun sa rice cooker na dun magluto tsaka electric. Ito na lang yung in-offer noong humiram sa amin na ito na lang daw ibabayad. At yun, nakuha namin ito. Ang usapan namin dito parang halagang 10,000 eh. Maganda pa naman siya. Ayan, may glass sa ibabaw. At ito nga, yung iba, makalawang pa to nung una. Hindi naman daw kasi nila nagagamit. Kaya ito yung in-offer sa amin. Makalawang to nung una. Ayan, medyo nilinis-linis lang namin, no? Ilang buwan na namin nagamit. Kaya, ayun. At since na disassemble siya nung kinuha namin, hindi ko nga po alam kung paano siya i-operate, ikabit sa gasol. Kaya naghahanap ako ng instruction kung paano siya gamitin. Kaya lang, dahil nga wala akong makita, tayo na lang yung bahalang nag-assemble sa kanya. So, itong mga plates na to, yung mga copper plate, hindi pwede yung magpalit-palit. Natatanggal naman siya ng ganito. Ayan, and then ito yung igniter niya. Pero dapat, kung saan siya naka-hulma, doon siya. So, hindi siya pwede magpalit-palit guys, no? Kasi iba, hindi siya kakasya dun sa ibang part. Medyo maluwag, medyo malaki. So, kanya-kanya kasing size yan. So, pasensya na kayo. Yung iba may kalawang na hindi na namin matanggal yung kalawang. Unlike this, tulad nito, ayan, tanggal namin. Then, stainless naman siya, no? Stainless. And then, ito, makapal naman yung bakal nito. Hindi sa basta-basta kinakalawang. Yun nga, nakuha namin sa linis. Nilinis namin to. Tanggal-tanggal yung mga kalawang. Ang kagandahan sa gas range na to guys, yung iba kasi kailangan pang isaksak. Meron tong meron tong cord. Ayan, meron tong cord sa likod. Yung iba kasing gas range na nakikita ko, kailangan nakasaksak siya para mag-ignite. Ito, nag-i-ignite siya kahit hindi nakasaksak yung cord. Ayan, so yun yung kagandahan niya. Pag walang kuryente, kailangan nyo pang i-torch dito, no? Yung igniter, parang lighter, no? Para magamit siya pag walang kuryente kasi hindi nakasaksak. Yun. So ito, ang model na to, kahit hindi siya nakasaksak, meron siyang igniter na para dun sa normal na gas stove. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lever. Itong dalawa para dito sa dalawang pinaglulutuan. And then itong dalawa para dito sa dalawang pinaglulutuan. Ayan. Then ito nasa gitna, dahil nakikita nyo meron siya yung degree Celsius. Ito naman yung para sa oven. Buksan natin yung pinaka-oven niya. Meron lang laman na mga Tupperware. So, hindi naman kasi kami nag-bake, no? At nagro-roast. Ito, pwedeng gamitin pang roast. Ito guys, itong model na to, ayan, kung mapapansin nyo, meron siya, ito yung pang-ihaw niya. Ayan, na itinutusok natin. Itutusok natin dito. And then, may kasama siyang nakasabit dito. Pag gusto nyo mag-ihaw, meron tong handle. Ito yung handle niya, sasabit nyo ganito. Ayan. So, makakapag-ihaw na kayo. So, ito, kailangan nakasaksak. Sak natin, ha. So, kailangan siya nakasaksak para, ito, yung kanyang pang-ihaw. Ayan. Tingnan natin. Ayan, para umikot siya. Para nakikita nyo, umiikot. Then, ito namang isa para sa ilaw. O yun, para pagka kayo ay mag-bake or mag-ihaw. Nakikita nyo ngayon, may nangyayari sa loob, no? So, yun lang yung silbi ng socket niya. Diba?
tapos na kayo mag-ihaw, kukunin nyo to, tapos kunin nyo ngayon yung inihaw ninyo. So yun yung silbi niya. Tapos meron siya dito na parang dripping pan. Ayan sa baba. Ayan, meron siyang dripping pan dito. At ito yung kanyang pinaka sa oven. Ayan, meron siya nag-aapoy yan. I-open natin dito. Then, ba't dalawa? Meron siya sa taas. Ayan, yung sa taas. Kung magbe-bake at magro-roast kayo, ayan. So, try natin guys. So, ayan. Ayun. Tanggalin natin to. Yung iba kasi kailangan pinipindot pa sila bago pihitin to. Yung pinaka-igniter. Ito hindi. Ayan. So gumagana siya kahit wala nung kuryente. So yan yung kagandahan ng model na to. So nung una hindi ko alam kung paano siya ikabit, no? Dito sa ilalim. Tapos naka-dismantle pa yung ito, nakatanggal kasi to nung una. So hindi ko alam kung paano ikabit. Yun, pinigure out ko lang kung paano siya i-operate. Kaya naikabit natin yan dito. Yun. So kaya naghahanap ako nung una, wala akong makita eh. Ngayon, if ever na may bibili ng ganitong gas range, ayan, pwede nyo maging reference to kung paano siya i-operate. So dapat yung wire na yon, ayan oh. Yan, yung wire na black na yon, kailangan naka-dugtong dito. Meron siyang parang yung ceramic na igniter dito sa ilalim. So dapat siya ay nakatusok. So nung una ko itong nakuha, naka-dismantle siya, naka-disconnect. Kaya hindi ko ma-figure out nga kung paano siya gagana eh. Una. Parang ganito guys. So ayan. Yan. So sa likod niyan, meron siyang parang pin din na matulis. Kailangan yung wire nakatusok din sa kanya para mag-ignite siya. Ayan, may igniter naman pala siya. Ayan, may sa baba, may igniter din. Yun sa ilalim. Ayun, may igniter din siya. Hindi mo na pala kailangang i-torch, no? I-torch siya para mag-operate ng pagbe-bake. Pero there are times kasi na di gumagana yung igniter, kaya if ever, pwede natin siyang i-torch dito sa butas. So yun, ang kagandahan nito, may igniter siya na sarili na kahit hindi nakasaksak ay magagamit natin siya. Pero dahil nga hindi kami nagbe-bake, ayan, at walang marunong mag-bake sa amin, lalong-lalo na ako, ginagamit lang namin na lagayan ng Tupperware. Like tayo ng cake pag merong ingredients, ayan, sabi ni Sin, magbe-bake daw ng cake pag meron daw ingredients. Tsaka meron naman kasi kaming air fryer. Doon na lang kami nag-roast, no? Tsaka yung kasi nito, pag medyo malaki yung manok, medyo maliit lang kasi itong compartment niya, oh. So hindi siya makakapag-ihaw ng medyo malaking manok. Sasabit na kasi siya guys dito sa pinakalabasan ng apoy. Yan, oh. Kumbaga isang dangkal lang kasi siya eh. Meron ka pang manok dun sa gitna. And then meron naman siyang safety tip dito para tayo ay gagamit ng oven, no? Kailangan naka-open yung door. Si-switch natin yung gas knob control, switch on the ignition. Ito, kung mapapansin nyo, switch on the gas control knob, switch on the ignition, no? Actually, dire-diretso na tayo. So, i-click na lang natin siya para tayo nag-ooperate ng kalan. Ensure that the fire has already started. So, dapat makikita natin na may apoy na yung pinakita ko sa inyo kanina nasa ibaba at saka nasa itaas. Then, tsaka natin i-close yung oven. So, wag tayong magbubukas ng start ng fire kung naka-close ito. Kasi may possibility na maipon yung gas na nasa loob. Tapos pag-click natin, may tendency sumabog. Sa kanya namang body, stainless. Ito, yero. Ayan, na painted na black. Then, sa likod naman, sa likod, yero din, silver. Medyo kinakalawang siya, pero siguro linisin na lang natin. And then, yung kinabit ko nga dati na hose dito, medyo malaki. Kaya naglagay ako ng palaman. Pero ngayon naman, nagpalit na ako ng hose. Fitted na siya dito sa kanyang hose na inlet. So yan, sa normal gasol ang din ang gamit natin. Sana kahit paano napakita natin yung features nitong TGR 510 na Astron. So yan, 50 cm stove top, 55 liters na oven, upper and lower oven burner. Ayan, so meron siya nun. Tempered glass top, 8mm enamel top grill. Ayan, meron siyang grill. And then, brass burner cup. Ayun nga, double glass oven door. So, usually, ang paggamit naman nito, katulad ng ibang gas range, ang pinagkaiba nga lang, again, ang pinagkaiba lang niya, may sarili siyang igniter na hindi kailangan nakasaksak. Yung iba kasi, ayun nga, para may button siya, i-click nyo yung button,
tsaka nyo pa siya pipihitin para mag-ignite. So ito, parang normal lang din na gas stove na diretso ignite na siya. Alright. So, sana po minibag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!